101.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Diba? Happy Friday sa lahat. Diba? As in for sure yung iba may nagpaplano na kung saan naman pupunta dahil sa Monday holiday. Nako, long weekend na naman. At alam mo ko ako naman sa inyo, sa bahay na lang kayo. Kasi ilang weeks na lang din magpapasko, gastos na naman ulit. Diba? Correct. Alam mo, Mare. Hindi ko kayo pinakikialaman Nagsasuggest lang. We're not preaching. We're suggesting. Hindi, kasi diba? Kasi alam mo yung 2 weeks from now, may mga party na occasion, may mga family reunion. Diba? Doon nyo na lang ibugos yung gasto. Speaking of reunion, Mare, at handaan, ano yung delicacy or yung putahe na hindi nawawala sa inyo kapag mga Christmas at New Year? Well, actually, halos lahat. Yung talagang hindi pwedeng mawala. Sa amin kasi pag may okasyon, hindi na kami bumibili ng pagkain. Akong nagluluto lahat. Ano yung talagang pagkain na hindi pwedeng mawala sa inyo? Unang-una like yung baked spaghetti. Kung hindi baked spaghetti, baked macaroni. Kung hindi baked macaroni, lasagna. Yung ginagawa ko. Tapos may sarili akong version ng baked salmon. Kasi di ba niregaluhan ako? Walang ibang marigalo sa akin yung pamilya ko. Kung hindi niregaluhan nila ako ng panluto. Ng oven. Diba? So dun alam nila magagamit mo. Tsaka alam mo yun, para sa lahat din. Diba? Na alam naman nila na number 1 love ko talaga yung cooking. Pero pag hindi ako tinatamad, mga ganong aspeto. Tapos yan, yung buko salad, ako din gumagawa. Yung mga fruit salad. Tapos ano pa nga ba? Yung mga buttered garlic shrimps. Ako na rin yan. At tapos yung mga parang salted pepper crabs. Ako na din yan lahat. Ipaalala lang natin sa farmers ko yan bibilin. Hello sa mga taga-farmers market, diba? Mare, ipaalala lang natin sa ating mga sa paghahanda ng pagkain, dapat yung food preparation dapat malinis. At saka tamang pag-iimbak upang nang sa ganun ay walang ma-food poison sa inyo. Tama. Hindi, tsaka isa pa dapat, diba? Kung ganun din naman yung orderin nyo sa labas, kung kaya naman lutuin for a lesser cost. Yes. Hindi nyo kailangan gumastos ng sobrang, alam mo yung mahigit sa 10,000. Yung 3,000 lang, pwede mong i-budget yan na magiging masaya kayo. Like barbecue, liempo, babad-babad lang, diba? At saka wag maghanda ng sobra-sobra na hindi naman kayang kainit o busin. Truth, diba? Mahirap ang buhay at kitain ng pera. Truthfully, diba? Pero eto na nga, speaking of pagpapasko, mukha yata magiging maganda ang Pasko na ichichika natin ngayon. Sino yan, Mare? Etong si Miss Jeneline Mercado. Ano kay Jen? Anong chika kay Jen? Nakakaloka, may magandang pamasko siya sa kanyang mga fans at sa kanyang pagbabalik sa musika at may mga anino sa labas. Diba? May mga bisita tayo. May mga bisita na agad na nakakaloka ay pumirma na siya ng contract with Kapamilya Network. So Kapamilya na siya? Confirm yun. Pero, Pero yan ulitin ko. Totoong pumirma po siya ng kontrata under Kapamilya Network. Pero under Star Music pa lamang. Hindi pa buo. Correct. Diba? Kumbaga parang sa kanyang music career ay ang label na Star Music ang magbibigay sa kanya ng pagkakataon para maibahagi na naman niya kanyang talento sa pagkanta. Alam mo, Mare, tamang-tama naman yan kasi for now, ang tagal-tagal ng panahon na hindi nasundan. Correct. Yung awitin niyang kahit sandali ba yun? Under GMA pa yun GMA Records, diba? Hinahanap na ng fans niya yung boses niya. Correct, diba? Tapos more on parang collaborations lang sila ng kanyang, alam mo yun, real life partner na si Dennis Trillo. Na nagja-jamin sila. Pero eto nga, diba? Anong para chika? sa mga fans, ay muli na rin nilang itutuloy ni Sian Lim ang nabinbin nilang teleseryeng may pinamagatang Love, Die, Repeat na kung saan nga naman ito ay naunsyami noong 2021 dahil siya ay nag-preggy boom boom. Kumbaga parang ngayon nag-resume na ulit yung pagtitaping at mapapanood na natin ito under GMA7. Ay, perfect yan. Alam mo, Mari, tamang-tama na paggawa ng show ni Sian Lim. Diba? Dahil palala ng palala yung chika, nahiwalay na talaga sila ni Kim Chu. Oo nga, diba? Na nakakaloka. May mga nagsisurface
Actually, Mare, ang dami nagpapatotoo. Pero alam mo 'yun, pero kung sabihin mo marami nagpapatotoo, pero tignan mo sila. Parang hindi sila affected at yung trabaho dire-diretso. Oo. At saka Mare, hangga't hindi sila umaamin at kino-confirm. Oo. Speculation pa rin. Correct. Yung mga chismosang kapitbahay pa rin yung may gawa. Yung mga tao na sa mga walang gawa sa buhay. Oo, yung mga hindi busy. Yung mga ganong aspeto. Pero yun na nga, Mare, hindi ba? As in talagang matapos mag-resume at nakita muli sila ni Sian, alam mo bang ginawa ni Janelle Mercado kay ano, Sian? Mare? Nagpasalamat siya, hinag niya si Sian Lim dahil 2 years na inintay siya. Diba? Nag-adjust si Sian para sa kanya. Kasi during the 2 years since 2021, diba? Ngayon lang ulit magre-resume. Noong nagkita sila at nag-resume ang taping day, alam mo yun, sobrang nagpasalamat siya kay Sian Lim for the patience. Na kasi dapat yun talaga yung unang project ni Sian sa GMA7 eh. Pero nabinbin nga yun, kumaga parang okay, sandali mag-resume tayo kapag balik ni Janelle Mercado, pero hindi i-scrap out yung teleserye. At yun din pangalawang pinagpapasalamat yung Janelle under GMA7. Pero may mga sumunod kasi ng mga proyekto si Sian Lim, kaya hindi masyadong, alam mo yun, nainda niya yung pag-iintay doon. Na bagkus pinagpapasalamat niya kasi nag-open ng mga bagong opportunities sa kanya under GMA7. Alam mo, Mari, kahit naman hindi siya pumirma ng exclusive contract, diba? Sa ABS-CBN, may collaboration naman ng ABS at saka diba? Sa Pamilya Channel. Wala nang issue ngayon. Correct. Pero syempre, kahit paano, masaya ang fans mismo ng Janelle Mercado dahil yung kanyang number 1 love ay yung pagkanta ay muli na namang bubuhayin sa mismong bagong label sa Star Music. Which is doon talaga siya na nakilala. Naman, di ba? Na nakakaloka. Para sa mga hindi nakakaalam, si Janelle Mercado ay ang first ultimate winner sa Batch 1 ng Starstruck under GMA7. Sila nila Mark Heras, Rainier Castillo, Yasmin Curdy. Yan yung mga final four. In fairness sa kanilang batch nila, walang nawawala sa kanila. Correct, diba? Walang lot-lot and friends. True, diba? Kasi nagbalik kamakailan itong si Rainier Castillo, diba? May comeback na naman siya. Tapos si Yasmin namamayagpag. Si Mark Heras din, very maski active paano, na merong ulit. pa rin. Ng bonggang-bongga, diba? Kaya dun sa mga fans ni Janelle Mercado, we're very happy to announce it. Abangan natin yan kung ano man ang laman or lalamanin ng album ni Janelle Mercado ay sama-sama natin pakatutukan niya next year. Under Star Music. At Mari, bukas ang ang istasyon. At ang Baklitas, Janeline, kung gusto mag-promote ng iyong album. Correct. Yan, welcome ka dito sa Baklitas. Diba na nakakaloka? Well, in the meantime, Mari, yan muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, isang umating mong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas. Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin?